Mula sa pagpapahaba at pagpapakapal ng pilik mata, pagpapaganda ng kuko, pagpapa-enhance ng mga labi hanggang sa pag-achieve ng perfect glass skin. Talagang nagsulputan na ang mga klinik na nagbibigay ng ganitong serbisyo. Kaya naman binisita ng aming team ang isa sa mga klinik na ito para alamin ang kwento sa likod ng kanilang successful na negosyo. Panoorin po natin yan dito lamang sa Negosyo Tayo. Ang mga beauty enhancement procedures ay hindi lamang nakatutulong sa pag-improve ng appearance ng isang tao, but it can also improve one's self-confidence and self-esteem. Dahil dyan, ay isang advanced aesthetics clinic business ang aming itatampok ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Kalagitnaan noon ng pandemya nang magdesisyon si Maxine Misa na simulan ang kanyang aesthetics clinic. It was 2021 po. Maraming naghingi sa akin ng jobs. And before this naman po, may mga ibang negosyo na ako. And I've been studying aesthetics already. It's really a risk. Pero mas iniisip ko, ano ba naman yung risk compare sa maraming tao kong matutulungan at mabibigyan ng trabaho. So, lakas lang talaga ng loob. Noon pa man, teenager pa lamang siya nang simulan niyang pasukin ang mundo ng pagninegosyo. My other business, I have a tattoo shop and I also have skin products. So all my life naman, I'm really into business already. So the same, simula teenager hanggang ngayon, negosyo talaga tayo. Palagi kong sinasabi, maganda pala if you do the business more than just selling to the clients, but having that personal touch with each and every client that we have. Mula sa nails, eyelashes, laser treatment, non-surgical hanggang sa iba pang beauty enhancement procedures, mula ulo hanggang paa ay mayroon sila. Pero kagaya ng ibang negosyo ay may mga pagsubok rin silang kinakaharap. Especially for me, is to really find the right people for me. Yung mapagkakatiwalaan. And when it comes to this kind of business kasi, it's not just skill. We really have to show our clients that we love our jobs. Pero palagi ko nga sinasabi sa kanila, pag na-keep namin yung discipline, kahit naman hindi ka magaling sa una, gagaling at gagaling ka basta may disiplina ka. Kaya naman para sa mga aspiring business owners, ito ang kanyang maibibigay na tips at payo. Ang success kasi hindi siya, it's not a destination. It's actually the journey. So as long as you enjoy your journey, you will get there. So just don't stop. Hindi lang pala to pagpapaganda. We also change the lives of the people. Just keep that good faith. And palaging tuloy-tuloy lang. And you just have to really do the right things for the right reasons. And everything will fall into place. Lagi naming tanong, bakit nga ba kailangang magnegosyo tayo? The more na lumalaki yung pamilya namin sa company, then the more na mas marami tayong natutulungan. And I tell my employees, hindi lang ako yung nakakatulong. The time I promote you guys and then we hire more people, nakakatulong din sila. Katulad nga ng pagbago namin sa buhay ng mga kliyente, ganun din naman kami as a family in business. Always love what you do. Mahalin mo ang iyong ginagawa and everything will follow. Ayan mga kanegosyo, sa susunod nating pagkikita, isa na namang business tips at business story ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman, tara, negosyo tayo!